Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao, Sabah. So napagawa nga tayo ng content ngayon, gabi na. So dahil nga sa kapapasok na balita at malungkot na balita para dito sa excuse me, para dito sa administrasyong Bongbong Marcos, dahil nga po according sa News 5, ito pong source natin dito, inanunsyo ng Department of Migrant Workers or DMW ang pagpanaw ng kauna-unahang kalihim nitong si Secretary Susan Tutts Ople, 1 PM ng August 22. Nakilala si Secretary Ople sa pagtataguyod niya ng mga karapatan ng mga OFW at labor rights. Okay, anak siya ni dating Senate President at Secretary Blas Ople. So rest in peace po. Ipinapabot po natin yung ating pakikiramay sa pamilya ng yumaong kalihim or secretary ng Department of Migrant Workers under sa pamumuno po ni President Bongbong Marcos. So actually, ito pong Department of Migrant Workers o departamento po na ito ay bago po lamang na naisagawa or na-establish. Ito po ay na-establish sa panahon po ng last year ni President Rodrigo Roa Duterte noong pong 2021. So yun po yung last term po or last year ng termino ni President Rodrigo Roa Duterte, at meron pong nandoon na nakaupo sa Department of Migrant Workers na inappoint po sila pero hindi po yun yung formal. Kasi nga po ito po ay formal na na-establish na sa panahon na po ni Bongbong Marcos. Pero ito po ay idea at ginawa po ito sa pamamagitan sa administrasyong Duterte po. So si Bongbong Marcos na rin po noong 2022, noong November 28, nai-appoint po itong si Susan Tutts Ople para po sa mga hindi po nakakaalam. At ito pong si Mrs. Susan ay siya po ang pinakang kauna-unahang secretary ng Department of Migrant Workers. So ang function po ng Department of Migrant Workers, kaya po ito nagawa, ay para protektahan po yung karapatan at yung pong ating mga OFWs na nagtatrabaho po sa iba't ibang panig ng mundo. Dahil alam naman po natin na yung pong trabaho ng ating mga OFWs ay hindi po basta-basta. Unang-una, pupunta po sila doon sa ibang kultura, sa ibang tao, sa ibang pag-uugali. So marami pong nangyayari na mga nagkakaroon po ng conflict at nagkakaroon po ng unfairness or hindi po magandang pagtrato sa kanila ang mga foreigner. At ganun nga po ang function ng Department of Migrant Workers na protektahan po sila at siguraduhin safe po sila sa mga exploitation, sa mga illegal na pakikitungo sa ating mga OFWs. Okay, so ang ikinamatay po sa mga nagtatanong, ang ikinamatay po ni Mrs. Susan Ople ay na-diagnose po siyang meron na last year na meron po siyang breast cancer. At ito nga pong araw na ito, August 22, 2023, ay pumanaw nga po siya sa komplikasyon dahil po sa sakit na ito. So 1 year po siyang naging secretary ng Department of Migrant Workers, at according nga po sa sinabi po ni President Bongbong Marcos, malaking kawalan po sa kanila si Mrs. Susan Ople dahil po sa napaka-competent po ng taong ito at isa sa historical din na personalidad sa sa mundo ng politics at sa mundo din po ng pagsiserbisyo sa ating mga kababayan. So once again po, hintayin po natin mga kababayan kung sino po yung ipapalit na secretary kay Mrs. Susan Ople. So abangan po natin yan. So by appointment po ito. Kaya abangan po natin kung ano po yung next move ng administrasyong Bongbong Marcos. Of course, dahil pumanaw man po yung isa, meron pong papalit, at para protektahan pa rin po yung ating mga OFWs at hindi po maantala yung pong departamentong ito. So once again ito lamang po yung update natin ngayong araw na ito, ngayong gabi. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe sa channel natin at paki-like na rin yung ating video ngayon para ma-update ka sa mga susunod na videos natin also. So once again, this is Pilipinas News Channel. Peace out.